Senior citizen ka na ba pero gusto mong matutunan kung paano magsimula mag-invest sa Philippine stock market pero duda ka sa sarili mo kung kakayanin mo ba to dahil hindi ka marunong sa computer at the same time zero knowledge ka sa Philippine stock market. Or senior citizen ka na gusto mong aralin mag-invest kung paano magsimula sa Philippine stock market para naman maituro mo ito sa iyong mga anak or apo para mapaghandaan nila ang kanilang retirement fund. Okay? So balikan natin ang previous interview ko sa dalawang 69 years old na natutong gumamit ng computer at natuto na rin sila kung paano magsimula mag-invest sa Philippine stock market. Kung gusto mong matutunan kung paano mo gagawin ito, lalo na sa dividend investing, panoorin mo yung dalawang interview ko sa dalawang senior citizen last July 2024. Ito na. Ako po ay si Sakura Hernandez. Just call me Cora. Ako po ay 70 years old na by September. So, hikayat po ako na umattend dito sa SMMC kani Ma'am Cynthia Fuller dahil po sa gusto kong magkaroon ng dagdag na kita. Kahit ako'y matanda na, siyempre naghahangad pa rin tayo ng pagkakakitaan lagi. At isa pa, gusto ko madagdagan yung aking sa retirement. Naano ko po na nung una, medyo nagduda ako, pero kalaunan, yung mga tanong sa isip ko na legit ba ito? Matututunan ko ba ito? At kaya ko ba ito kahit ako ay matanda na? Lalo na po at hindi ako techie sa computer. As zero po ako. Dahil po kay Ma'am Cynthia, natuto akong gumamit ng computer na kailanman ay hindi ko natutunan nung mga previous years dahil nga noong ako ay nag-opisina pa, ang uso ay typewriter. Hanggang sa ako nakapag-retire ay typewriter pa rin. Ngayon po ay lubos ako nagpapasalamat kay Ma'am Cynthia at naibahagi niya yung kanyang wisdom na makapag-share ng kanyang blessing sa mga katulad ko, ganyan. Saka dun po sa iba pa na may interest. Nakita ko siya sa YouTube. Minsan, parang ako na sabi ko, masubukan nga ito. Pero sa kabila nun, andun pa rin yung mga doubts ko dahil sa dami ngayon ng scammer. Sa dami ng scammer ay natatakot din ako na magbitiw ng kahit konting pera dahil ang hirap po maghanap buhay. Yun. Then, nag-comment ako sa isa niyang sa Facebook at doon nag-start ang aming pagkakakilalan. Ano ba yun? Ang aming ugnayan ni Ma'am Cynthia, doon kami nag-start. So, inano niya ako ng kanyang e-book hanggang sa pinagtiyagaan kong basahin kahit ako ay matanda na. Then after nung mabasa ko, meron pa rin akong tanong sa sarili ko. Matuto kaya ako? Isa pa baka naman ako'y malugi. Pero andun pa rin yung pagnanais ko, yung desire ko na subukan ito at matutunan. Hanggang nga sa nag-umpisa kami ng webinar at ini-advise niya na basahin yung Think and Grow Rich. So, sinunod ko yung pagbabasa ko noon hanggang sa hindi nga ako makapaniwala natapos ko nga. Natapos ko nga at sinubukan ko pa uli siyang basahin. So, umpisa doon, para ba yung nabuhayan ako ng loob. Para muli akong nagising na magkaroon pa uli ng mga pangarap noon. Although tapos na yung mga pangarap ko, nasabi ko, matanda na naman ako.
stable na naman ang mga anak ko. Ano pa bang iisipin ko sa buhay? Pero hindi doon natatapos ang ating buhay. Lagi tayong nangangarap. At isa sa ating mga pangarap, ika nga ay yung gabayan tayo ng may kapal sa ating mga mithiin. Pero dagdagan din natin ang sipag at lalo na kung ikaw ay may mentor na katulad ni Ma'am Cynthia. Diyan ako bumilib sa kanya. Dahil po, napakatyaga niya. Marami na rin akong na-meet ng mga trainers, ng mga ano. Pero saludo ako sa ugali niya. Ang tiyaga niya, kaya niyang ibaba yung kanyang knowledge sa mababa hanggang sa matutunan ng kanyang estudyante. Ako ay hindi ako fast learner. Kaya hindi ako matalino. Kabilang ako dun sa mga line of 7 ng estudyante. Excuse me. Pero sa tulong ni Ma'am Cynthia, natuto ako sa computer, natuto ako dito sa investing na ito, sa stock market. Sa tiyaga niya na ituro sa akin kung saan i-place ang mga moving average, itong mga pagkilala sa candlestick, pagsiset ng moving average at ng mga exponential na ito. So, sa pamagitan niya, utay-utay kong natutunan. Binabasa ko yung mga previous webinar namin at isa pa, nagtiyaga ako talaga kahit na ika nga ay busy ako sa aking mga apo, isinisingit ko dahil hanga talaga ako kay Ma'am Cynthia. Isa siya sa mga taong hinangaan ko pero higit sa lahat kung i-place mo, i-rate mo, siya yung number 1 sa akin. Ma'am Cynthia, hindi ako nasipsip sa iyo pero totoo lang ito sinasabi ko. Number Totoo 1 lang saan, po. ma'am? Saan po? Number 1 po kung i-rate yung mga naging previous mentor ko. Ikaw yung number 1 kasi lahat ay ibinibigay mo. Kumbaga dun sa sponge na ikinuha mo ng tubig ay pilit mo talaga siyang pipigain para maibigay mo sa amin. Yun yung pakiramdam ko sa iyo. Wala kang inilihim, lahat ay binigay mo ng todo-todo. At kung may madagdag pa, eto ulit, ibibigay mo pa at your best. Kaya So, hindi ako nagdalawang isip at hanggang naman sa ngayon, ako ay nagpapasalamat kasi nga ay yung SMC ay lifetime access siya. Kaya anytime pwede mong ma-reach si Ma'am Cynthia. At sa mga stocks ko naman ngayon ay kumikita na. Kaya ay with the assistance pa rin ni Ma'am Cynthia. Kaya doon sa mga katulad ko na ay andun yung kanilang doubts, yung kanilang edad, huwag kayong mangamba. Dahil kung magtitiwala ka lang kay Ma'am Cynthia, lahat ibibigay niya. Lahat ibibigay niya. Yung ma'am, kasi masipag ka po kasing mag-aral. Kung hindi ka rin naman kasi masipag, provided yung lesson, tapos hindi mo aaralin, wala rin po eh. So, ibig sabihin, dapat, okay nga yung mentor mo, pero kung yung student naman, hindi siya willing magtiyaga. So, kailangan, pati yung estudyante ay, since matyaga ka po ma'am, kaya okay po yung naging result sa'yo. Kasi masipag ka po. Masipag mag-aral. So, ano nga po yung mga anak ko kasi kumbaga sa natutuwa din sila
Kasi may pinagkakaabalahan ako. Yun. Na, excuse me, nasa edad kong ito, yung iba kong mga kapwa senior, nagliliwaliw na lang, at ika nga yun na lang kung ang ginagawa nila. Samantalang ako, pag nandiyan naman ako sa Pilipinas, talagang nagliliwaliw ako. Talagang nag-ano ako. Pero, dito kasi sa Italia, sayang ang oras mo kung ikaw ay titigil lang sa bahay, lalo na't ang trabaho ang dumadating sa iyo. Sabi ng mga anak ko, Nanay, huwag ka na magtrabaho, kaya mo pa ba? Sabi ko, ako ba naman ay loko na ang kukunin ko ay magpapahirap sa akin. Sabi ko gano'n, edi, kung hindi, ito naman ay may ayawan, edi atras ko. Yun. Kasi nga, naisip ko na mas maigi yung meron ka. Napakahirap nung hihingi ka sa mga anak. Yun. Although, ang mga anak ko naman ay mababait. Mga naman sila, responsable. At dahil ako na nga lang yung natitira, wala na ang kanilang tatay. So, ganun sila kaano sa akin. Laging, Nanay, baka ikaw ay pinipilit mo lang ang sarili mo. Ganyan. Pero, sabi ko, hindi naman mga anak. Ako lang ay interesado dito. At isa pa, sa totoo lang, ma'am, pag hindi baga ako nakaka-receive ng mga emails galing sa iyo, sabi ko, bakit kaya? Naka 2 days na walang nadating sa akin. Kasi pag umaga, pag gising ko, siyempre gigising ka. Pag gising mo, siyempre, yung routine mo na magtututbrush ka, tapos babalik ka sa iyong kama, magdadasal ka na, magpipraising ka na, gano'n. Thank you Lord, gano'n, ganyan lahat na ginagawa natin. Then, after nun, babasa ako ng ilang verse sa Bible. After sa Bible, maghahawakan ko na aking cellphone. So, paghawak ko na aking cellphone, agad ako ay dun sa Gmail ko, di kay sa Messenger para kung may message sa mga anak ko nasa Pilipinas, after nun, sa Messenger naman. So, pag wala akong nakitang galing kay Cynthia Fuller, parang namimiss ko. Sabi ko, bakit kaya? Kaya, pag Sunday, kita mo ma'am, late na akong kasi nga late dito yung oras, dyan ay advance. Sabi ko, good morning pa baga, parang 3:00 na sa amin sa Pilipinas. Sabi ko, gano'n. So, gano'n. Sabi ko, masarap kasama itong taong ito. Na-inspire ako ma'am, hindi naman sa pinupuri kita at mo. Pero yun yung totoo. Aywan ko yung pakaramdam ng iba mong participants. Pero sa akin, yun ang naging feeling ko, yun ang na-develop sa akin. Na kahit ka nga ay long distance, hindi tayo nagkita sa personal, parang malapit. Ganun. Opo. Malapit yung loob ko sa iyo. Isa pa, nakuha mo yung lubos kong tiwala sa stock market. Sabi ko, hindi ako maliligaw dito. Sabi ko, hindi ako maliligaw, kaya hindi ako nanghihinayang o kamoy may duda pa ako na magdagdag pa ako ng stocks. Yun. Inaano ko nga yung anak ko sa Pilipinas doon sa latest message mo, latest email mo sa akin. Ang problema naman, yung time nila. Yung time nila kasi nga yung duty. Kasi 3 pulis yung anak ko. Pero may recordings naman yung mga lessons po natin. Yun. Inaano ko sila. Sabi ko, baka gusto nyo mag-attend na dito. Di kay ganyan. Namang manugang ko ay supervisor manager sa Robinson sa amin, sa Mindoro. 2 branch ang hawak niya. Kaya, siyempre sa hapon, pagod na. Minsan ay closing siya, nauwi ay 10:00 na ng gabi. Kaya ganoon. Yun. So, inano ko, ay sige, at hanggat ko ito ay iipunin ko lang muna. Hindi ko man binubura yung mga email mo sa akin. Oh. Sinasabi ko. So,
ito ma'am ay lifetime, kaya ako ay walang kaba. Walang kakaba-kaba at doon sa mga ano natin, yun na nga ang aking advice. Wag silang magduda, basta samahan lang nila ng tiyaga. Saka Yun. pag-aaral po yun. Po. Samahan lang nila ng sipag, ng pakikinig. Yun. So, ito yung masasabi ko sa mga makakabasan ito, makakakita, makakarinig na napakalaking tulong sa akin. Hindi lang sa financial, kundi yung na-refresh ulit yung mind ng isang senior, hindi na stuck. Maganda po kasi daw yung nag-aaral tayo, nag-grow, para mag-grow din yung utak. Opo. Opo. Dapat Kasi dito naman tuloy-tuloy Yes, ma'am. yung pag-aaral kahit na yung learning. Yan ang na pag nandyan ako sa Pilipinas, ay siyempre nagliliwali, pero mahirap naman, sabi ko nga, mahirap namang gayanin yung tulad doon sa aking mga kaibigan, hindi makalakad pag walang ibinigay ang mga anak. Ang hirap naman nun. So, kung meron kang sarili mo, walang hindrance yun. Kayang-kaya na na pa natin. Ayun, ma'am. Nakwento mo na po lahat ng journey mo. Nasabi mo na po, di ba? Parang i-summarize ko, parang sabi mo, nahirapan ka sa kasi wala ka pong sa computer. Wala talaga, ma'am. Wala ang computer. Opo, so dito ka natuto ng stock market ka. Tapos magsi-70 ka na po ngayon, ano? Magsi-70 Yes, ma'am. years old ka na. So yung kung kaya mo pa ba, nakaya mo naman po eh. Basta po talaga tiyaga. And then yung investment mo, ikaw naman po yung nag-handle nung investment mo ng funds mo, ikaw yung may hawak. So hindi ka po talaga dapat mag-worry, ganyan. Basta tuloy-tuloy lang po yung aral. Yun na nga po, ma'am, ang maganda. Sige ma'am, inom ka po muna. Yun nga po, ma'am, ang maganda. Kaya din ako lubos na nagtiwala. Kasi nga, wala ka namang hinahawakang pondo. Ba't ako matatakot na ako ma-scam? Nasa traders, naman ang pondo. Ako, ng call. Kaya, namomonitor ko naman ang aking wallet. So, sabi ko, ba't ako mag-aalala? Pinipilit ko, ma'am, na basta ikaw ay may Zoom, may webinar, pinipilit kong makinig kahit na ako'y nasa trabaho or ko yung sa recording kasi tama yung sabi mo, may mga pagkakataon na hindi mo nasabi nung previous, ito yung biglang dumating sa isip mo na pwede pa pala yung applicable. Pwede nating idagdag na guidelines o rules sa pagpili ng ating stocks. So, glad at ulay Diyos ay salamat at nakilala kita, Ma'am Cynthia. So, more power sa iyo at sa iyong pamilya. Ay, Yan salamat. po. Ayun, God ma'am, bless salamat po sa lahat. Pag-share ng kwento mo. Ayun. So, thank you, ma'am. Nakwento mo naman po yung buong journey. Tapos, at least, kayo po yung makaka-inspire sa kagaya nyo. Kasi, 69 years old, OFW, hindi sanay sa computer, nag-stock market. Di ba, ma'am? Opo. So, Oo nga, So, salamat po ulit ng marami at sana marami ka pang matulungan sa iyong pangarap. Kasi ang pangarap mo makatulong Hindi, ang pagtulong naman hindi financially lang Hindi naman financially lang. Kasi kung financially lang, para mo lang silang pinakain ng isang beses. Samantalang kung knowledge ang bibigay mo sa kanila, mabubuhay sila. Magagamit nila sa habang panahon kung gagamitin nila yun.
Opo. Nasa sa kanila rin yung kung doon sila mabubuhay o doon sila ah, kangain, gagana o magda-down. Nasa sa kanila. Pero the best ang iyong naging pangarap na makatulong ka ng marami sa marami. Ako yan din ang ano ko, kaya lang hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya na ano. So, muli, thank you Lord at salamat sa iyo Ma'am Cynthia. Salamat din Sa po. sino mang gusto, welcome po kayong lahat sa community ng The Puller's Mind. Okay. Basta po God mag-aaral. bless you, Ma'am. Thank you po, ma'am. Ako si Feli Dimano, isang OFW na ngayon ay isang investor trader sa pamamagitan ni Ma'am Cynthia. Siya ang nagturo lahat sa akin at nag-start ako noong last November. So, ma'am, bali ikwento mo po sa kanila kung ikaw ba ay beginner na totally walang alam or naririnig mo na dati pa yung stock market or first time mo po talaga siyang marinig nung nakita mo ako sa Facebook. Wala ma'am, nakita ko lang ikaw sa Facebook kaya naanuhan ako na mag-aral ako kasi gusto ko talagang mag-invest sa stock market pero wala naman akong knowledge. At saka isa pa, may edad na nga ako, 69. Walang alam sa computer, paano ako makakapasok? So, nung ako mag-inquire, ginaid nyo naman ako kung papaano o ganito. At nagpapasalamat din naman ako dahil maganda naman yung pagtuturo dahil malinaw. Talaga ituturo naman sa iyo isa-isa. So, maiintindihan mo talaga. Kaya lang, kailangan mo lang talaga sipag, tiyaga, at saka yung willingness to learn. Yun lang, ganun lang dapat talaga ang gagawin para talagang tayo makapunta doon sa ating goal na gusto marating. Opo, ma'am. Ito isang parang journey na kailangan mong pagsikapan para maano mo yun, makuha mo. Kaya dun sa mga newbies na mas maganda talaga aralin nilang mabuti. Ako man kahit ganito katanda na nag-aaral pa rin. Gusto ko talaga yung kasi mayroon siyang passive income. Paano makakakuha ng dividend investing? Kung halimbawa magte-trade ka long term, short term, meron mga sinasabing mga chart pero hindi mo naman alam kung paano siya gagamitin. So, nandiyan naman si ma'am, magtuturo sa atin na isa-isa. Kung paano niya gagamitin yung mga moving average, kung paano niya ituturo sa atin. Para maging yung goal mo makuha mo sa yung success, yung maging successful ka. Opo, ma'am. Ma'am, may question po ako. Buti nung nakita mo ako sa Facebook, hindi ka nag-doubt. Kasi yung iba, hindi po alam yung stock market. Ang sinasabi nila, scam daw yung stock market or may doubt sila sa akin. Pero, di ba dapat malaman muna nila ano ba yung stock market at saka sila talaga ang mag-handle ng funds and account nila sa stocks. So, buti po hindi ka nagkaroon ng fear na scam ang stock market. So ano po ba yung perception mo dun? Nung simula pa lang? Nung simula lang ma'am, parang nag-aalala lang ako kasi kung hindi ko talaga alam itong stock market, maaaring mag-lose yung pera mo o maging stressful ka kasi hindi mo nga alam yung pinupuntahan mo. Pero once na inaral mo, hindi ka kakabahan, hindi ka mawawala yung fear mo. Oo, ma'am. Kasi ma'am, madami pong nagtatanong sa akin, senior na daw sila, pwede pa daw ba yung stock? So ako po personally, ang sinasagot ko, depende sa goal mo. Kung goal mong matuto pa sa stock, kung goal mong mag-aral kasi gusto mo ituro sa mga anak or sa apo mo, kung may extra time ka pa para at least may ginagawa ka habang for example, senior nga, wala nang trabaho, usually yung senior So baka may Yes, gagawin ka. So ang sagot ko po is depende sa goal kung mag-i-invest ka sa stocks. So kayo ma'am, personally is gaano kayo nahirapan sa computer? Kasi sabi mo, first time mong gumamit ng computer sa pagtuturo ko sa'yo. Tama po ba?
Oh yes, ma'am. Ano, ma'am, yung nung una kasi nahihirapan talaga ako kasi hindi ko alam yung mga aking mga pipindot-pindutin. Mabagal ako kasi hindi naman talaga ako nag-ano niyan. Pero nung ano kasi, nung from the start na sinabi nyo na kailangan ni marunong ng computer, ganito, talaga nag-aaral ako yung the whole day na miski wala akong ginagawa, yun lang ang pipindot-pindutin ko. Tapos kung hindi ko alam, tatawagin ko yung mister ko, sabihin ko, turuan niya ako na ganito, ano ba yung pag ano ng Zoom, yung mga ganyan, yung mga ganyan, ganito, alin ba yung pinipindot, yung, kasi ganun talaga, hindi naman talaga ako nagamit. Ay di ngayon, marunong na ako kasi tinuruan na nila ako. Pati yung anak ko nagtuturo sa akin. Mami, ganito gagawin. Ganyan, ganyan. So, ma'am, Kaya ibig ako talaga, sabihin, basta matiyaga lang ako, ma'am. Hindi ako matalino, pero tiyaga. matiyaga ako talaga kasi pag gusto ko talaga siyang matutunan, talagang aaralin ko siya. So, hindi kailangan matalino, ma'am, basta matyaga. Hindi talaga, hindi kailangan matalino. Kahit ka nga Kailangan matalino, matyaga. kung hindi ka naman nagtitiyaga, wala. Kasi talaga kailangan mo dito tiyaga eh. Tsaka yung ano mo, yung confident ka sa sarili mo, yung tiwala mo sa sarili mo, dapat hindi nawawala. Magtitiwala ka sa sarili mo. Unang-una, tiwala sa sarili kasi yun ang maglilid sa iyo. Kung yung iba nagagawa, ikaw pa, hindi mo magagawa. Yung ganun. Yung if others can do, why can't I do? Ano po yung fear mo, ma'am? I mean, ano yung ginagawa mo ngayon para maiwasan mo yung kaba kapag may lugi ka sa stocks? Kasi hindi naman po forever makikita mo yung portfolio mo na may gain eh. Minsan may lugi talaga yan eh. So ano po yung ginagawa mo kapag in case na may lugi yung portfolio mo? Wala ma'am eh, hindi ko na pinapansin. Pero I mean, kinakabahan ka Nahayaan ko ba? na lang siya. Dadating naman din yung araw na, kasi kaya nga yung goal mo diyan, either long term, short term, o yung ano kasi, pwede kang ihanda mo yung sarili mo. Kung nagkaganon, di maghintay ka, mag long term ka. Hintayin mo siya, kasi tataas din naman siya dahil yung mga itinuro naman ma'am ninyo ay mga good fundamentals. Kaya hindi ka rin kakabahan. Opo, ma'am. Pero sa ngayon, ano po yung mga talagang ginagamit mo sa stock market na technical analysis sa indicators or ano po yung main Yung mga tools, strategy mo sa stocks, ma'am? yung alin ma'am, yung Ano attitude. po yung ginagamit mong strategy sa stock? More on dividend ka ba? Long term or nagtitrade ka din? Or lahat po yun? O lahat yun eh. Kasi kung halimbawa hindi man siya na-trade ngayon, meron naman siyang ano, dividend, di yun na lang dividend. Tapos kung halimbawa ma'am na nag-down ng stock market, yung ano ma'am, hihintayin ko na lang siya. Tapos kung maging gumanda naman yung ano niya, pwedeng peso cost averaging, gagawin ko naman yun. Pero iniintay ko na lang siyang tumaas. Hindi naman para ako mag-alala o ma-stress na ganito. Ganun talaga yung market. So, more on blue chips po yung tinitrade mo. Yeah, hindi mo ako nakuha ng iba kasi Para at ayaw least ko kung anong maiwan ako'y mo na. nag-aalala. Oo. Baka ako ma-high blood pa, namatay pa ako. Na-stress na sa stocks. So, Kaya yung magiging helpful din sa akin yung aking kinukuha. oo, ma'am. Sino na pong naturuan nyo sa stock market? May apo, anak, mula Yung nung apo ko ma'am at saka yung anak ko nag-aaral na ngayon, yung aking anak na lalaki, sinasabi ko lang ganito, ganito ang gagawin mo, ganun. ilang taon na po yun, ma'am? Ano na yon ma'am? 40? 40. 40. Yung aking anak na lalaki. Ilang taon yung apo nyo? Yung aking apo ma'am, ano, yun ang interesado talaga kasi ano yun eh, 17 lang ma'am. Maganda yun. Kasi pagka talagang bata mo nasimulan, tas naaral mo agad. Yes ma'am, mahilig yun talaga. Gusto pa nga niya yung mga e-commerce na ganyan eh. Sabi ko, wag na, mag-aaral ka muna, saka na yan. Oo, ma'am. So, bali, ma'am, ang ano natin is, ano po ba yung number one reason bakit nyo talagang gustong mag-invest sa stocks? Kasi ma'am, gusto ko talaga yung may passive income. Kasi yun ang importante eh, kasi matanda na nga, hindi ka na naman makakatrabaho. So, kailangan mo may passive income through dividend, yung short term or long term investing. Yun, doon ka kikita ng pera. Kasi may edad na.
Tapos ma'am, ano po yung pinaka, nung beginner ka ma'am ha, nung beginner po, ano po yung pinaka number one question mo sa stocks nung Ano, nagsisimula ka? Kasi usually ang manonood po sa atin beginner eh. So probably hmm. makaka-relate sila sa'yo. Ma'am, kasi tatanong mo sa sarili mo, ano ba talaga itong stock market? Paano ba ito sisimulan? Ano ito? Saan ako magsisimula? Yun ang unang-una itatanong mo sa sarili mo eh. Paano ako makaka-start ng ano ba yung mga sinasabi nila? Paano ba itong mga chart-chart na itong sinasabi? Parang gusto mo siyang alamin na, dapat aalamin natin kung ano ba yon, kung yung mga tanong natin sa sarili natin, hindi naman natin siya masasagot hanggat hindi naman tayo nag-join ng webinar o nag-aaral o kumukuha man lamang ng isang mentor na para magtuturo sa atin. Kasi kailangan natin yan eh, para tayo matuto. Opo ma'am. So yung fear mo ma'am, may fear ka pa bang iba nung nagsisimula ka? O yung fear lang Yung na fear, kaya ko ba to? yung ano ma'am, yung fear mo lang naman nung magsisimula ka eh, maaaring mawala yung pera mo, sasabihin nung iba scam. So, marami ka maririnig sa iba na hindi mo naman dapat sila paniniwalaan eh. Ang paniwalaan mo yung sarili mo. Yun ang Nakakatawa nyo importante. naman ma'am eh, no, na hindi naman siya scam. Kasi kayo naman ang Hindi ma'am, kayo hindi. naman ang nag-trade 100% eh. naman hindi. Kayo mismo yung may hawak ng account nyo. Kami ang may hawak ng account namin, ikaw magdidesisyon kung ano yung gusto mo, kung gusto mo nang ibenta siya ng mababa, kung gusto mo siya mataas na bentahan. Depende ma'am sa iyo. Tapos, kung halimbawa, gusto mo talaga siyang aralin na mabuti, kailangan mong sundin yung trader's path para mag-guide ka lalo. Oh, sa trading plan ma'am, yung technical Yeah, analysis. sa trading plan. Yung sa inyo, ma'am, na tinuro, talagang ano yun, talagang very Opo, helpful. pero Lalo sa beginners na kagaya ko noon, simple lang talagang ma'am, ilang beses ko yung binabasa para lamang maintindihan ko. Kasi ano ba itong chart-chart na to? Ganun, ma'am eh. Kaya kailangan ko talaga siyang aralin mabuti at basahin ng basahin Tapos hanggang marunong ka na maintindihan. pong mag-check, no? In just less than a year. 'Di ba? Less than a year, marunong ka nang magbasa ng chart. Kahit simple lang po yung chart natin. Oo, yung nga ma'am. Mabuti nga ma'am, talaga nagpapasalamat ako sa iyo kasi matiyaga ka rin magturo. Saka matyaga At ka din po, saka ma'am. Matyaga ka din po. matiyaga kayo magturo, saka malinaw. Yung talagang ano, siguraduhin niya na, o naintindihan niyo na ba, ganun. Yung parang talagang i-insist kung sa utak mo na, o naintindihan mo ba, ganon. Ikaw na lang, depende mo kung maiintindihan mo. Pero kung hindi mo siya maintindihan, pwede mo naman ulit siyang basahin. Pwede Okay. mo pakinggan sa video o ano, kahit may ginagawa ka. Kaya talagang ano ma'am, nagpapasalamat ako talaga kasi kung hindi sa inyo, hindi rin ako matututo. Oo, ma'am. Tsaka maganda na naipapasa mo po kasi. At Lang saka po ang kagandahan nag-aaral. noon, may tuturo ko, ang kagandahan noon, may tuturo ko yun sa aking mga anak Po. o Tapos sila kahit sa naman iba na pwedeng gusto nila matuto. Yun, mas maganda yun ma'am talaga, yung mag-invest talaga, mas maganda. Ang bilis pati ng ano, income. Basta marunong ka, kung marunong basahin. kahit konti lang, okay na. Yung bilis mo kasi ma'am, pwedeng mabagal sa iba. Eh. So ano ba yung tinutukoy mong bilis? Meron ba siyang months na anong months ba siya? Kasi baka yung bilis mo ay mabagal sa iba. Kasi yung iba po nagtitrade talaga eh. Hindi So, ma'am, ano po yung pinaka-fastest mabagal. gain mo? Ano po na po yung pinaka-fastest gain mo sa stock? Parang ilang months from nagbumili ka hanggang sa mabenta mo? Siguro mga ano kasi yung akin eh, siguro mga yung in 3 months ano na kasi ako, nagbenta na ako, tapos bumili na ulit ako, ganun. O parang In 3 3 months, months. nag-average ka po ng 3 months, parang ganun. Oh yeah, 3 months ma'am talaga itinry ko, ay okay lang sa akin, sabi ko pa, kasi hindi ko siya malalaman at saka hindi ko siya maiintindihan kung hindi ko i-execute. Kasi importante kasi yung hindi yung nalaman ko patapos hindi ko naman siya i-execute. So hindi rin worth yung pinag-aralan. Kailangan talaga pag natutunan, ipa-practice.
Tama. Kasi kung hindi mo siya ipa-practice, kahit na konti tubo, kahit walang tubo, yung ganun ba, ma'am? Yung parang nagde-day trading ka o yung hindi naman day trading, yung months lang, months. Oo. Okay na, ma'am, sa akin yung Hindi naman din po ako nagde-day trading sa stocks hindi ko kasi kaya. hindi rin po kaya. Hindi po ganun yung strategy ko. Hindi ako ganun kalakas ang tanda-tanda ko na eh. Risk tolerance. So para at least alam nila na pwede ka pong mag-invest sa stocks based sa risk tolerance kasi ang isip nung iba, mo-monitor mo siya everyday eh, or magte-trade ka parate. Meron naman pong strategy na kung ano lang yung pasok sa goals. Kaya lang dapat po talagang aralin. Aralin Yeah, para ma'am. at least naiintindihan. Kasi Dapat po talaga aaralin mabuti para maintindihan mabuti yung mga sinasabi na dapat gawin. ano po yung masasabi mo? Kasi yung iba, ang sinasabi busy sila, wala silang time. So, since ikaw po kasi ma'am, retired na, so may time ka. So, paano mo Ma'am, po ma-encourage yung iba na busy daw sila, walang time. So, paano po? marami naman kasi klase. Meron naman siyang pwedeng bilhin mo siya, iwanan mo lang, i-check mo siya ng halimbawa kung gusto mo 6 months, 3 months, tingnan mo lang siya. Hindi naman necessary na tingnan mo siya araw-araw. Hindi naman ganun eh. Oo, ma'am. Pwede mo Kaya lang naman po siyang more bilhin. Kaso ma'am, kung beginner kasi sila, tapos hindi alam kung gaano nila iho-hold katagal, yun siguro yung magiging struggle nila. Gaano nila iho-hold yung stocks tapos makita nilang lugi, baka kabahan sila. So siguro talagang ang dapat po talagang gawin is aralin yung stock market bago magsimula eh. Para at least yung fear at sila mismo makapagpatunay na okay naman yung stocks, hindi naman po scam. Kasi sila naman ang gagawa. And also, marami ding nag-i-invest sa stocks na mayayaman. Yeah. Kalimitan nga ma'am noong una ayaw ko niyan kasi sabi ko mayayaman lang pero hindi pala. Kahit ikaw ay ordinaryong tao, pwede ka rin mag-enter sa stock market. Kasi pinababa na nila, nung mga brokers, pinababa na kasi yung ano eh, para Kahit makakita, kahit 1,000 pwede ka na mag-start eh. mag-open ng account. Go open ka lang ng account, mag-start ka, tapos pwede ka naman maghulog-hulog lang kung gaano yung budget mo. O, makakaipon ka, tapos pwede ka naman bumili ng stock na medyo mura, kung basta blue chips, okay na yun. Ayun ma'am. So, meron ka po bang gustong i-share na message sa mga manonood? Yung sa tingin mo ay mga nagsasabi na hindi para siguro gagaya na lang sa edad mo ma'am kasi po 60 senior ka na eh. So ano pong masasabi mo sa mga senior na gaya mo kasi sila yung mostly iba din pwede pa ba akong mag-invest kasi senior na ako. So ano po yung pwede mong masabi tungkol sa ganyang situation po? Kasi mas ikaw po yung mas makakaunawa dahil sabi nga nila pag wala ka pa doon hindi mo masyadong mafe-feel yung ano unless nandun ka na. So ano po yung pwede mong i-share? Kasi ako ma'am, ang stage ko is nandito ako sa stage na nagpapaaral pa ng mga anak eh. So bilang ikaw pong senior, ano po yung pwede mo i-share sa mga kagaya mo po? Sa mga senior na kagaya ko, ang masasabi ko lang, basta magtiwala lang sila sa kanilang mga sarili. Kaya nilang gawin yun. Kung ano yung ginagawa ng iba, kaya rin nila yung gawin. Tapos, wag silang matakot. Basta aralin lang nilang mabuti. Makakarating din sila dun sa kanilang gustong marating. Kailangan lang talaga ay tiyaga at sipag. Pag ayun ma'am. So, sige ma'am, salamat po sa paunlak sa interview na to. Ako naman po, ang masasabi ko kasi ako ay nanay. So, baka may mga nanay na gaya ko nagpapaaral. Maganda, ako kasi ang goal ko po sa stocks is retirement and education ng mga bata eh. Parang doon ko din nilalaan. Pero hindi po kasi ako nagte-trade everyday, hindi ganun yung strategy ko. Kasi ayoko din, personally ayoko pong mag-trade everyday. Mas gusto ko yung strategy na ginagawa natin, na tinuturo natin. Basta po ang mahalaga, madami kasing strategy sa stock market talaga. Ang mahalaga is dapat yung goal. Mag-trade ka sa stock based sa goal. Pero paano ba malalaman yung goal kung hindi ka naman nag-aral? 'Di ba? Kasi madaming strategy na pwede mong gawin eh.
So doon ka lang mag-focus doon sa strategy based sa goal mo. Pero for the meantime, aralin mo muna talaga. So yun yung pwede nating i-share sa kanila. Talagang anything po na hindi natin inaral ay risky. So kaya kailangan aral talaga bago magsimula mag-invest. And dun sa Yeah. nagsasabing scam yung stock market, siguro i-research na lang din nila yung Philippine stock market sa internet. Para at least makita nila na may nag-exist talaga na Philippine stock market, makita nila na nandun yung mga stocks na malalaking kumpanya na pwede nilang makabili ng shares of stocks like yung mga, di ba yung mga sikat like Jollibee, SM, Ayala, at marami pang iba, PLDT, Globe, at madami pang ibang mga stocks. May BDO, BPI, Metrobank, di ba? Yan yung mga malalaking kumpanya na talagang kilala natin eh. So, ayun, yun yung mga i-check nila para at least sila mismo makapagpatunay na mayroong mga stocks or shares of stocks na nakalista sa Philippine Stock Exchange na Yes, pwede ma'am. nilang aralin at maging source of income. Pero yun nga, lagi ko pong binibilin, aral po talaga eh, para at least yung risk or yung maging minimal yung yung mistake. Pero syempre, hindi naman perfect yung system. Meron po talagang mistake na magagawa. Ayun. So, again, ma'am, salamat po sa interview. Ma'am, So, salamat din. Gusto ko lang sana, ma'am, mag-last comment. sige, ma'am. Talagang sa aking sa aking sarili, gusto ko talaga i-recommend kayo kasi nasa inyo lahat. Sipag, tiyaga, marunong sa lahat na kung Hindi ano pa man ako yung gusto matalino, mong promise. malaman. Hindi po ako matalino. Parang matyaga lang. Hindi, ma'am. Talaga, gusto ko Hindi po ako yung matalino. iba matuto dahil sa inyo kasi matiyaga kayo at saka you are willing to impart all your knowledge to all the Filipino people. Isa yun na importante talaga yun. Dedicated kayo sa inyong work. Ma'am, thank you talaga. Oh, ma'am, kasi din natututo din ako pag nagtuturo. Natututo din ako. Tapos, okay yun Parang pagka nagtuturo ka, may something ka din na di-discover during the live sessions natin. Kaya, maganda rin. Tapos yung iniisip ko din na ako yung nagtuturo, natututo din ako, tapos pwede kong sa mga anak ko. Oo nga, I-share. ma'am. Diba? Habang bata yung anak, i-prepare na siya sa Yeah. at least nalalaman na niya yung stock market na na sa akin. Bata Oo pa nga, siya. ma'am. Nagiging oriented sila sa stock market. Opo. Sabi, ano ba talaga yun? Nagiging curious. Opo. Kasi konti lang po talaga ang nag-iinvest sa stocks, hindi siya masyadong alam ng mga Filipino. Kaya maganda rin yung interview natin, ma'am Para at least maging parang awareness. Kasi sayang po matuto Sayang sa kasi, ma'am, lalo yung mga meroroon naman, na yung pera naka-ano lang, naka-savings. Opo. Sayang talaga yon. Pero dapat aralin talaga nila, ma'am, kasi baka malugi, kabahan, ma-stress pa. So dapat talaga dapat talaga gayahin kayo na nag-aaral at masipag at matyagang mag-aral. Para at least confident na hindi kinakabahan, ma'am, kasi nakapag-aral. Tapos continuous learning naman po kayo, di po ba? Yes, Continuous ma'am. learning Kasi pa. talaga ako nagbabasa rin ng mga libro, nag-aano ko ng mga Warren Buffett, yung mga ganun, ma'am. Opo. Kasi hindi ka mag-grow pagka hindi ka magbabasa ng mga kung ano-ano, kung mga sinasabi na mayayaman, at least na-impress ka. Saka yung mga interviews ng mga mayayaman, masarap manood. Para at Sarap least nga nakikita ko pakinggan. kasi yung pinagdaanan nila, talaga palang napakasipag nila at hindi sila nag-give up. Kaya nakaka-inspire ituloy na huwag mag-give up kahit na may mga, ano ang term natin doon, opportunity and challenges. For every challenges daw, there's an opportunity. So, Ikaw yun. naman yun, ma'am. Yun. So, ma'am, salamat po sa interview Ma'am, salamat din at Sana ako madami pong napili ninyo. salamat po, ma'am, na pumayag ka kasi bihira po yung pumapayag at para at least ma-share natin yung stock market sa iba at maliwanagan sila kung pwede pa ba sila kahit sila ay senior. Yeah, ma'am, yun na importante dun Kaya gusto ko rin na matuto yung iba para nga naman sila mag-oriented din. Ay, ma'am, question. Last question. Kasi usually yung iba, halimbawa open-minded sa stock market, yung wife. Pero yung iba yung husband, hindi masyado. So sa husband mo po, hindi naman naging ganun yung Hindi, issue. ma'am, di naman yung nakikialam. Ah,
Pero alam na po niya yung stocks, di pa din. Dati. Ngayon lang Alam din. niya, pero ma'am, hindi yun nakikialam sa akin kung anong gusto ko. Kasi sample naman ako ano yun, kumbaga sa ano yun, pag gusto ko, okay lang sa kanya kahit anong gusto Supportive. ko. Kasi ako gusto ko stock market aralin. Sige, mag-aral ka. Ganon naman siya. Di maganda po pala at is supportive. Yung iba kasi, ang nagiging reason nila ba't hindi nila natutuloy is ayaw nung wife or Ayaw husband. yung lalaki. Ayaw It's yung either wife babae. or husband. Kaya sinasabi nila, sa kanila okay, pero syempre, mag-asawa sila eh. So, yun yung ibang reason bakit. Kaya Ay, hindi naitanong na. ko po kung Hindi nakikialam. Especially sa money, hindi yung nagtatanong na, ano ba yan, ganun-ganun. Layo. so, yun ma'am. Salamat po ulit sa interview na to. Ma'am, salamat din. Kung gusto mo namang malaman ang mga simple strategy para sa mga senior citizen, at the same time, para din ito sa mga busy people, for example, may anak ka na busy sa trabaho, pwedeng ito yung ipasimula mo sa kanya. Dividend investing sa Philippine stock market. Ilalagay ko yung link dito and then panoorin mo agad pagkatapos ng video na ito. At kung gusto mo pang matutunan kung paano ang simple stock investing strategy, mag-subscribe ka lang sa aking YouTube channel. Salamat!